Marami po kasi ngayon, no, parang nagte-trending parate yung mga bullying po, no, na ipinopost pa talaga sa social media, yung pambubugbog ng mga estudyante sa kapwa estudyante at dumadami po yung kaso, no. Ano po kayang paraan natin? Meron po bang para maiwasan yung ganyang karahasan at yung mga anti-bullying sa eskwela? Okay. Unang-una, nagpalabas na po ng reiteration, no, ang ating pong kalihim sa Niangara or mahigpit na pagpapaalala na unang-una ipatupad po yung mga security measures, no, na dapat natin pinatutupad sa ating paaralan. Pangalawa, yung reiteration din po ng ating anti-bullying. Ito po isang batas na at inilalatag na po natin ito bilang isang programa sa lahat po ng paaralan dito sa ating bansa. Isa po sa mga paraan upang maiwasan, importante po dito yung counseling. Sa ganon, bago pa ho mangyari, nakikita na natin o nararamdaman na natin sino po yung mga mag-aaral na maaring iba na yung pagkilos nila o iba na yung naiisip. Importante po dito yung nakakausap sila. Nang sa ganon ay nakakaisip sila ng mabuti bago po gumawa ng desisyon. Na minsan yung bullying po ay nakahantong na no, sa pananakit. So yung bullying po kasi tatlong ano po yan, yung physical bullying, yung verbal bullying, at sa rampant ngayon, no, talagang predominant yung bullying, no, sa social media. So bago pa ho maganap ito, dapat nakita na ho natin kung mayroong ibang pagkilos yung ating mga mag-aral. Pagamat tanggap po natin sa dami po ng mga estudyante, ay hindi kagad natin natutugunan bawat isa. Pero yan po, counseling is number one. And second, of course, yung ating advocacy programs, no? Pagpapalaganap ng programa na kinukundina natin ang bullying, hindi po natin yan tinatanggap. At hinihikayat natin ang mga mag-aaral, ang mga guro, na makiisa dito sa ating kampanya ng anti-bullying.